O ano? Handa na ba ang lahat? Nakuha niyo naman ang impormasyon galing kay boss, di ba? Kayo na lang muna ang mauna sa San Isidro. Buksan niyo na lang palagi ang device na ibinigay ko sa inyo. Para kahit papano alam ko kung anong lagay niyo. Dapat manatili tayong ligtas lahat at bantayan ang isa't isa. Baunin din palagi natin ang pagdarasal. O itong walkie-talkie mo, Bart. Balitaan mo ako kapag nakarating na kayo sa kampo, ha? Di kayo sasama, sir. Abay, kayo po ang kakailanganin namin doon kapag nahanap na namin ang minahan. Itong tracker na binigay sa atin, sir. Kapag sigurado na ipapadala ka agad ng signal. Alam niyo naman kung gaano kagahaman ang kumpanya pagdating sa mga likas na yaman. Sinaway ni Paeng ang kasamahan niyang kagrupo na si Bart. Bart, tama na nga yan. Baka mamaya marinig ka pa ng leader natin. Masita ka pa at ang mas malala, mapatalsi ka sa grupo natin. Sige na, umarakada na tayo. Basta balitaan mo ako, ha. Sumaludo naman si Bart sa kanya. Tipid na ngumiti si Paeng at sumenyas ng paglarga mula sa inutusang grupo na hawak ni Bart. Isang geologist si Paeng. Inatasan ang kanyang team na magpunta sa San Isidro upang maghanap ng mga hindi pangkaraniwang minerals o hindi kaya ay minang pagkukunan ng mga likas na yaman. 28 taong gulang na ang binata. Kasalukuyan siyang naghahanda sa kanyang mga gamit tulad ng mapa, kompas, iilang canned goods at extra t-shirts para sa paglalakbay. Pinauna na niya si Bart para mamarkahan ang bagong minahan habang siya naman ay maglalakad upang lagyan ng palatandaan ang daan papunta sa nasabing destinasyon. Ayos na siguro to. Tiba-tiba na naman tayo sa magiging pera nito. Okay, larga! Nagsimula ng maglakbay si Paeng. Mula sa site nila ay naglalakad siya patungo sa entrance ng gubat. Walang inaksayang oras ang binata dahil may deadline ang kanilang proyekto. Gamit ang bolo ay tinatabas niya ang nagtataasang mga talahib na humaharang sa daraanan niya. May mga ilang ligaw na hayop din siyang nakikita, subalit hindi niya na yun binibigyan pa ng pansin. Kapag kasi pinagtuunan pa niya yun ng atensyon, aatakihin pa siya ng mga ito nang wala sa oras. Mapupurnada pa ang kanilang magiging misyon. Tahimik ang lugar. Maririnig mo ang huni ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon ng puno. 3 oras ang nakalipas ay umupo muna siya sa may batuhan malapit sa puno. Tagaktak ang pawis niya, kung kaya ay kumuha siya ng pamalit na damit saka uminom ng tubig. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa may nakita itong usa sa hindi kalayuan. Uy! Kapag siniswerte ka nga naman! Jackpot! May ganito pala sa lugar na to. Dahan-dahan niyang nilapitan ang usa. Walang tunog ang kanyang mga yapak upang hindi ito maramdaman ng hayop. Gusto niya itong matignan ng malapitan. Walang ano-ano'y nakaapak siya ng mga tuyong dahon. Tumunog yun ng malakas kung kaya'y napatingin ng usa sa kanyang kinaroroonan. Napangiwi si Paeng nang tumakbo ito papalayo sa kanya at agarang sinundan yon ng binata. Hoy! Teka! Bumalik ka dito, usa ka! Gutom na ako eh! Huwag mo akong takasan! Sa kanyang paghahabol ay hindi niya napagtantong sobrang layo na pala ang kanyang narating at tila wala sa mapa ang daan na tinatahak niya. Napakamot sa ulo si Paeng. Putik! Ay nako! Mamalasin nga naman oo! Na wala pang magiging hapunan ko! Malas! Malalim siyang napabuntong hininga. Kinuha niya ang kompas at mariing pinagmasdan ang pulang araw nito. Ngunit pabago-bago lamang ang direksyon nun. Anak ng... Nawawala yata ako ah. Wala na ako sa totoo kong pakay. Pambihira. Sang lupanop na ba ako nakarating? Hindi niya alam. Ngunit malamig ang pawis at biglang bumilis ang tibok ng puso ni Paeng.
Bigla na lang ding bumigat ang kanyang paghinga. Naging abnormal na ang tibok ng kanyang puso. Teka, ano yun? Mas naging alerto ang kanyang pandama. Parang may nagmamasid sa kanya kahit wala naman. Ipinagkibit balikat lang yun ni Paeng. Mas binilisan niya ang kanyang mga lakad. Kahit masakit na ang kanyang mga paa. Kailangan kong makarating sa kampo kaagad dito. Ang sabi rito sa mapa ay 1 kilometro na lang ang lalakarin ko. Teka, matawagan nga si Bart. Kinuha ni Paeng ang kanyang walkie-talkie sa bulsa at inon ang switch. Tinawagan niya ang kabilang grupo nila na nasa grupo ni Bart. Hello? Hello, Bart? Nasa kampo na ba kayo? Hello? Hello, Bart! Sumagot kayo! Bart! Kaluskus lang mula sa kabilang linya ang naririnig ng binata. Biglang kumunot ang kanyang noo. Wala bang signal reception sa lokasyon ng kanyang kasama? O siya ang walang signal? Inulit niya ang pagsasalita. Tila ba nagkakaroon kasi ng feedback o static na malabo. Hello? Hello, Bart! Bart, sumagot ka! Boss! Boss, nandito kami, boss! Copy! Mas lalong nilamukos ang pagmumuka ni Paeng. Hello, Bart! Bart! Hindi kita maintindihan na maayos eh! Nasa kampo ka na ba? Hello, Bart! Bart! Mas tumindi ang kabang nananalaytay sa sistema ni Paeng. Hindi na talaga sumasagot sa kabilang linya sina Bart. Boss! Boss, Edgar! Boss! Ano? Ha? Bart! Hindi kita marinig, Bart! Ayusin mo signal mo! Bart! Puro kaluskus lamang ang kanyang naririnig. Tumayo siya at sinubukang itaas ulit ang antena ng kanyang walkie-talkie. Wala pa rin siyang mahanap na maayos na signal. Kung kaya ay nagsimula na siyang maglakad ulit. Pasipol-sipol ang kanyang ginagawa. Walang ano-ano'y, biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Pansin niyang biglang nag-iba ang kanyang paningin. Anak ng... Anong nangyayari sa akin? Boss! Boss, nandito na kami, boss! Boss, copy! Boss, nandito na kami! Sinubukan niyang maglakad pa rin. Naririnig pa rin niya ang bawat pagyabag sa kada lakad niya. Biglang lumakas ang pintig ng puso ni Paeng. Nanlalabo na ang kanyang paningin sa hindi malamang dahilan. Nakarating siya sa kumpul ng matatayog na puno. Wala naman sa mapa ang nasabing lugar na kanyang napuntahan. Bakit nandito ako? Saka, parang kanina lang dumaan na ako dito. Parang nagpapabalik-balik lang ako Diyos ko, Panginoon, mukhang naliligaw yata ako. Naglakad siya ulit at sinubukan tahakin ang daan papuntang kampo. Umabot din ng ilang minuto ang kanyang paglalakbay. Ngunit kung tutuusin, ay para na lang siyang umiikot-ikot. Para na lang siyang pinaglalaruan ng kung anumang uri ng elemento. Ibinaba na niya ang kanyang walkie-talkie. Hindi na rin kasi makontak ang grupo nila Bart. Hindi sumuko si Paeng. Naglakad pa rin siya na naglakad. Subalit, bumalik siya sa lugar na maraming kumpul-kumpul na puno. Binagsak niya ang kanyang bag sa lupa. May kukuwanin siya upang ma-detect kung nasaan na ba siya naroon. Pambihira. Nagkamali ba ako ng pagmarka? Nagkamali ba ako ng direksyon? Nandito na naman ako. Ay, nako. Hindi ko na rin talaga makontak si Bart. Bakit kaya? Puno na ng pawis ang binata. Nagsimulang dumagundong ang kanyang dibdib. Nandun na naman sa puntong hindi normal ang kanyang paghinga. Hindi sa naniniwala siya sa mga sabi-sabi. Ngunit sinimulan niyang hubarin ang damit at baliktarin ito. Yun kasi talaga ang kasabihan ng mga matatanda. Nilagay niya rin sa harapan ang bag na bitbit upang makasiguro. Hinubad ni Paeng ang pantalon maski ang brief nito. Binaliktad na din niya yun nang sa gayon hindi na siya magpabalik-balik. Isa na lang. Isa na lang talaga. Kapag ako nawala, anak nang, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko.
Tumingala siya sa bughaw na kalangitan. Pumikit siya at para bang may inuusal na dasal. Panginoon, ikaw na ang bahala sa akin. Sana makalabas po ako sa kagubatang ito. Matupad sana namin ang aming misyon. Napaantanda siya at yumuko. Pagkatapos ng taimtim niyang pagdadasal, hinarap niya ang direksyon kung saan siya pwedeng lumusot. Nagsimula siyang maglakad ulit. Tinatapyas niya pa rin ang mga damong ligaw na humaharang sa kanyang dinaraanan. Umakyat din siya sa mga nagtataasang mga batong hindi niya nakita sa kanyang paglalakbay. Bakit parang paakyat ang daan na to? Ito ba ang tamang daan papunta ron sa kampo? Naku po, wag naman sana ulit akong maligaw. Labis ang pagtataka ni Paeng kung bakit naging mahaba ang kanyang tinatahak. Agad niyang tinungo yun dahil napapagod na siya. Ilang oras din ang kanyang paglalakbay. Sa panghuli niyang yapak ay naririnig niya ang iilang ingay sa paligid. Teka, may ingay ah. May iba pang mga tao sa paligid. Anak nang, kinakabahan yata ako ah. Paano ba? Ano ba tong pinasok namin? May nakita siya mga damo na sinlaki ng isang tao. Hinawi niya yon. Laking gulat niya nang mapadpad siya sa isang payak na komunidad. Kumunot ang noo niya nang mapansing hindi yun ang kampo. Nag-aalangan siyang maglakad, subalit kailangan na rin niyang magpahinga. Dito na lang siguro muna ako. Magpapahinga na lang muna ako pansamantala. Huminga siya ng malalim, nabawasan ng pagkahapo at kaba na nararamdaman niya. Hindi niya alam ang kanyang gagawin kung sakaling maligaw muli siya. Mas pipiliin na lang niyang manatili na lang sa lugar na yon. Nagsimulang humakbang si Paeng papunta sa lugar na yon. Humigpit ang kanyang kapit sa kanyang backpack habang nililibot ng mga mata nito ang buong paligid. Payak din ang mga kubo na parang gawa sa kawayan lamang at iilang anahaw. Ang iba naman ay parang treehouse na ilang talampakan din ang taas. Ang mga tao ay nakatingin sa kanya. Ang iba naman ay nagbubulong-bulungan. Sinubukan lumapit ng binata, ngunit umiwas lang ang mga tao sa kanya. Tumigil siya at napakamot sa ulo. Maya-maya, may nagsalitang matanda sa kanyang likuran. Anong may paglilingkod namin sa iyo, Amang? Nagulat pa siya sa biglaang pagsulpot ng matanda sa kanyang likuran. Buong galak na binati yon ng binata. Maraming salamat po at may dumating na. Hindi nakapagsalita kagad ang binata. Ang matandang lalaki sa harapan niya ay nakangisi ng nakakatakot. Matalim din ang mga matang pinukol nito sa kanya. Umurong bigla ang dila ni Paeng. Hindi pa pala ako nakapagpapakilala ng maayos. Tawagin mo na lamang ako Kais ko. Ikaw, anong pangalan mo? Sa pagtatanong na yon ni Kais ko, nagsalita ng pautal-utal sa kaba ang binata. Ako po si Paeng. Humagikgik ang matanda. Bakit ka nauutal? Nabigla ba kita? Pasensya ka na. Ganito lang ako. Bigla-bigla na lamang lumilitaw sa harap ng kung sino. Nasanay na rin kasi sila sa akin. Niligid nito ang buong paligid. Yun ang tinutukoy ni Kais ko ng mga tao na tila ba mga katribo nito. Hindi makapaniwala si Paeng sa kanyang mga nasisilayan. Ang anyo din ng matanda ay hindi niya inaasahan. Ulubot ang kayumangging balat nito. Malaki ang maitim na bilog na hikaw sa magkabila ang tenga. Maiitim ang mga ngipin, sabog ang buhok, at higit sa lahat, maitim ang mga mata. Pansin din ng binata na maraming nakasukbit sa bewang ng matanda. Lumunok si Paeng ng laway ng ilang beses. Hindi pangkaraniwan ang matanda na nasa kanyang harapan. Pasensya na po sa abala, Kais ko. Nabigla lang po ako sa pagtingin ko baka mo.
Natural lang yan dito sa tribo namin, Paeng. Huwag kang mag-alala. Hindi ako isang mapanganib na tao. Iba ang pakiramdam ng binata sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda. Hindi siya komportable. Patuloy pa rin ang pagkabog ng kanyang puso. Nawiwirduhan talaga siya sa matandang kaharap. Kais ko, pwede po bang dumito muna ako? Sa palagay ko po naligaw po ako. Hindi ko na po talaga alam kung saan ako pupunta. Tinawag ko na po ang lahat ng santong alam ko. Binaligtad ko na rin po ang damit ko. Maski yung pantalon at brief ko, binaligtad ko na rin. Subalit, ganun pa rin po. Pinutol na ni Kais ko ang sunod-sunod niyang sinasabi. Sige lang, Amang. Pwede ka manatili rito. Pumayag kagad ang matandang may kakaibang itsura sa tribong yon. Bibihira lang talaga ang mga dayo rito. Kasi, kinakain namin ang mga dayo na kagaya mo. Para namang may sinabi si Kais ko nitong huli na hindi gaanong narinig ni Paeng. Ano po, Kais ko? May sinasabi po ba kayo? Wala. Wala lang yon. Naputol ang winika ni Kais ko nang may dumating na babae sa kanilang kinaroroonan. Anong nangyayari dito? Ikaw pala, anak. May dayo rito. Ang pangalan niya ay Paeng. Pwede bang ikaw nang gumiya sa kanya papunta ron sa bahay natin? Natameme ang binata sa sinabi ng matanda. Ngunit mas umurong ang kanyang dila nang tumitig ng matalim sa kanya ang dalaga, saka lumingon sa matanda. Kahit maganda ito at ang hubog ng katawan ay balingkinitan, hindi niya maitatanggi na para itong isang Amazona. Sige po. Ako na pong bahala sa bisita natin. Ngumiwi si Paeng sa pagdiin ng dalaga sa katagang bisita. Parang sa kanyang pakiramdam ay hindi siya tinatanggap sa lugar ngayon. Wala rin naman siyang magagawa kasi paggabi na at ang lawak-lawak pa ng gubat. Tiyak ay mawawala siya kung ipagpapatuloy pa niya ang kanyang paglalakbay. Tuluyan na rin kasing nasira ang aparatong gamit niya upang kontakin ang kabila na pinamumunuan ng kasamahan niyang si Bart. Umalis na si Kais ko at ang natira ay si Loida at Paeng. Tinignan ni Loida ang matandang papalakad papalayo sa kanila. Walang ano-ano ay nagsalita siya. Dapat, hindi ka na napadpad pa dito. Bumaling sa kanya si Loida at tumingin sa kanya ng mariin. Saka ipinagpatuloy ang susunod na sasabihin. Magpipistahan ka dito. Alam mo ba yon? Ha? Anong ibig mo sabihin? Nasindak siya sa sinabi ng dalaga. Lumawak lang ang pagkakangiti ni Loida. Saka niyaya na siya sa kubo ng tribo. Wala. Tara na sa bahay namin. Nagsimula na silang maglakad papunta sa tahanan nila Loida. Bawat madadaan ng bahay ay pansin ni Paeng na may sulo sa bawat labas. May mga iilang tao ring nakadungaw sa bintana at pinagmamasdan sila habang naglalakad. Pinagtitinginan siya ng mariin ng tribong yun, para bang may hindi magandang gagawin sa kanya. Kung ako sa'yo, huwag mo silang titignan. Bilin ni Loida sa binata habang naglalakad ng diretsyo papunta sa kubo ng mga ito. Bakit? Basta, huwag mo silang titignan. Malamig na turan ng dalaga. Namutawi ang katahimikan ulit sa pagitan ng dalawa. Nababagabag naman ang binata sa sinabi ng dalaga. Pinakilala na ba ako sa'yo ng aking ama kanina? Ang pangalan ko ay Loida. Ikaw si Paeng, hindi ba? Papanong? Narinig ko kayo magkausap ni ama kanina. Punot ang noo ng binata sa kanyang narinig. Paanong naririnig ni Loida ang pag-uusap ng dalawa kung wala pa ito kanina nang magpakilala si Kais ko sa kanya? Ipinilig nito ang kanyang ulo. Baka dahil sa pagod lang yun. Kaya pala.
Anong sadya mo? At napadayo ka sa tribo namin? Nakita ko lang din ang lugar na to eh. Nakita? Anong nakita? Ang totoo niyan, hahanapin ko sana ang mga katim ko. Bigla ako nawala at napadpad sa lugar nyo. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Naligaw ako eh. Imposible. May gumawa niyan para maligaw ka. Pero mamaya na natin pag-usapan yan. Mamaya na rin natin ituloy ito. Nasa bahay na tayo. Tumango ang lalaki at tinignan ang bahay. Halos umawang ang kanyang bibig nang makitang mas doble ito sa laki ng isang elepante. Gayong parang nipahat ang estilo nito. Sa loob naman ay parang pangmayaman ang mga kagamitan na naroon. At mas namangha pa siya sa mga figura o estatwa na nasa harapan mismo ng kanilang bahay. Sa ibabaw naman ng pinto ay may nakasabit na bungo ng isang hindi kilalang uri ng hayop. Di matukoy kung anong bungo yun, pero sa pakiwari niya, hindi yun hayop, kundi bungo ng isang tao. Ang laki pala ng bahay nyo. Hindi ko akalain na may ganito pala sa inyong tribo. Anong inaasahan mo sa anak ng leader dito? Napangisi si Loida kay Paeng. Napamulagat na mga mata ang binata sa kanyang narinig sa babaeng tila may pagkaamazona ang tinig. Anak? Teka, leader ng grupong to si Kaisko? Tumangulang si Loida at iginiya ang binata papasok sa kanilang bahay. Dahan-dahang pumasok si Paeng na tila naaalerto sa paligid. May halo kasi siyang pag-aalala para sa kanyang sarili. Baka kahit nasa loob siya, may patibong doon na biglang susulpot na maaaring ikapahamak niya. Huwag ka mag-alala. Hindi nangangagat ang mga tao rito. Nangangain lang. Napakunot ng noo ang binata. Para kasing may sinabi na mahina ang dalaga nitong huli. Ipinagkibit balikat na lang yun ni Paeng, saka ipinagpatuloy ang pagbuntot kay Loida. Pansin ng binatang may pag-aalinlangan sa sinabi ng dalaga, ngunit pumasok pa rin siya. Bumungad sa kanya ang may pagka-vintage na estilo ng lugar. May iba't ibang miniature na nakatindig at may mga paintings. May nakita rin siyang hagdan na hugis spiral sa unahan. Di talaga siya makapaniwala na modernisado ang loob ng kubong bahay na yon nila Loida at Kaisko. Hanep, ang ganda ng bahay niyo. Natawa si Loida at ipinagmalaki nitong sinabi ang tungkol sa tahanan nila ng kanilang tribo. Gawa sa finest materials ang bahay na ito. Ang ama ko ay isang ininyero. Si Tatay Isko ang yumari ng lahat ng ito. Punong-puno naman ng pagkamangha sa mukha noon si Paeng. Kaya pala. Ang galing naman ni Kaisko. Sobrang nabibilib ako. Naubusan na ng sasabihin si Paeng habang nakatingin sa mga painting. May kulay itim o abstract paintings ang kanyang nakikita. Tipikal na nature scenes o hindi kaya'y mga sceneries o lugar ang nasa frame. Bigla siyang napahinto nang dumako ang kanyang tingin sa isang painting ng pagkalaki-laking itim na ahas na nakatitig sa kanya at may dugo ang mga ngipin nito. Biglang nanindig ang kanyang balahibo na para bang kinukuha rin ang lakas niya. Brian ng ama ko. Natigilan ang binata, saka tumingin siya kay Loida. Grabe, ang ganda ng pagkakagawa. Buhay na buhay. Magaling din kasi siyang pintor. Teka, nagugutom ka na ba? May pagkain sa lamesa. Hindi. Ayos lang ako. Gusto ko lang magpahinga. Bukas aalis din naman ako. Mabuti naman kung ganun. Tila nasaktan ng binata sa sinabi ng babae. Hindi nga siya welcome sa bahay nila. Pasensya ka na, Loida. Wala yon. Tara, sumama ka sa akin. Iginiya ng dalaga si Paeng papunta sa ikalawang palapag gamit ang spiral na hagdan. Hindi makapaniwala si Paeng na sa kabila ng pagiging payak ng lugar ay may ganong napakagandang kubo
sa lugar na yon. Nang matungtong niya ang huling paa sa huling yapak ng hagdan, ay kumaliwa sila. Muli siyang naistatwa nang makitang may isang malaking bulto o estatwa ng sawa. Parang sala nila yon. Itinuro yon ni Paeng. Ano yan? Estatwa! Alam ko estatwa yan. Ang ibig ko sabihin bakit meron kayong ganyan na malaki? Sinong gumawa niyan? Ang mga tauhan ng ama ko. Mahilig kasi siya sa mga ahas. Medyo natawa si Paeng sa sagot ni Loida. Kinakabahan siya dahil sa sobrang weirdo ng katangian ng bahay. Ngunit hindi man lang natinag si Loida. Blanko pa rin ang kanyang muka. Tayo sa kwarto ko. Doon ka matulog. Ha? Sa kwarto mo? Oo. Bakit? May problema ba ron? Biglang nag-init ang mga tenga ng binata. Sigurado ka? Oo. Magtatabi ba tayo? Oo. Magtatabi tayo sa pagtulog? Oo. Bakit? May problema ba ron? Ilalagnat ka ba? Nasamid sa sariling laway ang binata habang pailing-iling ito. Hindi yata alam ng dalaga ang kanyang sinasabi. Binuksan ni Loida ang kanyang kwarto. Bumungad sa binata ang kulay kahel na dingding nito. Halos lahat ay kulay kahel. Loida, sigurado ka na ba rito? Wala ka namang gagawing masama, di ba? Tumango ng marahan ng binata. Pagkatapos ng lahat, may alam din naman ang babae. Pumasok na sila Loida sa kanyang kwarto na sinundan din ng binata. Inilagay nito ang kanyang bag sa kabinet. Pansin ni Paeng na may kinuha si Loida sa ilalim ng kama. Pilit na may inaabot. Ilang segundo lamang ay nakuha na nito ang banig. Inilatag ng dalaga ang banig sa saig at kinuha ang ekstrang kumot. Saka inilagay ito doon. Sa banig ka matutulog. Ha? Oh, tila nadismaya ka yata. Hindi. Bakit naman ako madidismaya? Saan ako dapat madisappoint, di ba? Ang akala mo siguro, literal na magtatabi tayo sa kama, no? Tila natameme si Paeng dahil sa pagbabago ng ugali ng dalaga. Ang kaninang seryoso ay napalitan ng tuwa sa muka. Nahinuha ng binata na may pagkapilya rin ang babae. Hindi rin. At saka, isang gabi lang naman ako rito Mabuti kung ganon. Biglang bumalik sa orihinal na ugali si Loida. Bumuga na lang ng hangin ang binata at tinungo ang nasabing higaan. Umupo siya rito at napatingin sa babae na nakahiga na pala at nakatitig yun sa kanya. Nailang tuloy ang binata. Anong ginagawa mo? Wala lang. Nakatingin sa'yo. Bakit? Bawal ba? Hindi naman. Pero, nakakailang Saang bandang nakakailang at hahanapin ko sa'yo? Natuto ka pang magbiro Wala lang. Nakakamanga kasi. Nakarating ka rito sa amin. Bakit? Anong ibig mo sabihin? Madalang kasi na may maligaw dito. Dahil tagong lugar ito. Anong trabaho mo? Isa akong geologist. Ha? Geolo... Geologist. Helohista sa Tagalog. Trabaho namin ay manaliksik sa likas na yaman. Hindi ko pa rin maintindihan. Hayaan mo na. At teka, maiba tayo. Ang sabi mo kanina ay madalang ang maligaw dito dahil tago ang lugar na to. Oo, tama ka. Nasa gitna kaya tayo ng gubat ngayon. Hindi mo ba alam yon? Hindi Nawalan kasi ng signal ang walkie-talkie ko. Signal? Walkie-talkie? Natawa ang binata sa salitang binitiwan ni Loida, kung kaya'y sinamaan ito ng tingin ng dalaga. Bumuga ng hangin ang lalaki, saka siya tumayo. Tinungo nito ang kanyang bag at inilabas ang walkie-talkie at kompas. Puno ng kuryosidad ang nasa mga mata ng dalaga nang ipinakita yon ni Paeng. Lumapit siya sa kama ng dalaga. Teka, ano yan?
Mga gamit na pang-tracker. Ha? Traka? Ano ba yan? Kanina, nung ipinakita mo sa akin ang bahay nyo, may nalalaman ka pang pa-English-English. Sabi mo, finest materials gawa to. Tapos ngayon Pasensya ka na. Limitado lang talaga ang pinag-aralan ko. ganun ba? Pasensya ka na rin. Oh, ito. Gusto mong hawakan? Tignan mo. Hinawakan ni Loida ang kompas. Hinaplos niya ang bagay na yon at biglang nagtubig ang kanyang mga mata. Ngumiti siya ng mapait. Napansin yon ni Paeng. Teka, naiiyak ka yata. Ayos ka lang ba? Ha? Oo naman. Ano lang? Hindi ko alam kung ano to eh. May kung anong sa loob ni Paeng na ayaw maniwala sa sinabi ng dalaga. Parang iba ang pahiwatig ng mga matang yon. Kompas yan. Pantukoy sa direksyon. Paano to ginagamit? Makikita mo dyan na may letrang N, S, E, West. Tama ba? Anong ibig sabihin nun? North, South, East, at West. Sa Tagalog, Hilaga, Timog, Silangan, at Kanluran. Alam mo naman yun, di ba? Tumangulang ang dalaga at tinignan muli ang gamit ni Paeng. Sa gitna naman ng apat na mga direksyon na yan ay may NE, NW, SE, SW. Ibig sabihin nito, pinagdugtong lang. Southeast, Southwest, Northwest, tama ba? Oo, tama. Nakuha mo kaagad ah. Ang pulang araw naman na nakikita mo ay ibig sabihin kung saan ka ngayon at kung anong lokasyon o direksyon ka. Parang nasa gitna lang ng timog at silangan. Ang alam ko nasa gitna ako ng gubat. Yun ang sabi ng aking ama. Sabi ng iyong ama? Anong ibig mo sabihin? Nag-aalangan pang sabihin ng dalaga ang mga katagang matagal na niyang pinakatatago. Sabihin mo lang, hindi kita huhusgahan. Tagal na ako rito. Hindi ko alam ang mga bagay-bagay sa labas ng gubat na ito. Nagtataka man ay tumango si Paeng. Ayaw niyang husgahan ang babae. Inilapag niya ang kompas at ibinigay yun kay Loida. Ano nga ulit ang tawag dito? Itong isang to? Wotoki to? Ano nga ba to? Walkie-talkie. Ginagamit sa pangkomunikasyon. Pangkomunikasyon? Oo, yung pakikipag-usap ng mga tao sa kabilang linya. Nanlaki ang mga mata ni Loida at agad inilapit ang kanyang tingin sa walkie-talkie. Ibig mong sabihin, may tao rito sa loob? Kasya ba sila riyan? Tumawa ng malakas si Paeng sa pagka-ignorante ng dalaga habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Hindi niya inasahang ang cute nitong tignan dahil sa kainosentihan. Sumimangot naman ang mukha ng babae at ibinigay yun kay Paeng. Pasensya ka na. Nakakaaliw ka lang talagang tignan eh. Inaasar mo ba ako? Umalis ka na nga sa higaan ko. Matutulog na ako. Uy, sandali lang. Sorry na, hindi ka naman mabiro. Surihin mo mukha mo. Che! Napakamot sa likod ng ulo ang binata. Kinuha niya ang mga gamit at inilagay ito sa kanyang bag. Nang matapos, ay tinungo nito ang kanyang higaan na may banig. Humiga siya roon. Tinignan niya ang dalaga. Nakatalikod ito sa kanya. Loida, sorry na. Galit ka ba? Walang sagot na nakuha ang binata. Uy, Loida, sorry na. Sige na, sorry na. Sige na nga. Ayos na. Wala ka namang kasalanan eh. Nagbago ang posisyon ng dalaga at nakaharap na ito sa lalaki. Saan lang dapat tumingin ng dispensa? Masyado ako matanong kanina. Hindi ko talaga alam ang mga yun eh. Ayos lang. Naiintindihan ko naman eh. Maraming salamat ah. Oh, bakit ka nagpapasalamat?
Dahil pinaramdam mo sa akin ulit kung paano maging tao. Ha? Anong ibig mong... Sige na, matulog na tayo. Aalis ka na bukas, di ba? Oo, tama ka. Hindi na nagsalita si Paeng. Atat na atat kung tutuusin ang pagpapaalis ni Loida sa kanya. Tumalikod na ang babae. Nakatunganga naman sa kisame ang binata. Sa mga sandaling yon, ay weirdo sa pakiramdam kung paano makitungo ang babae. Tinanggal niya na lamang yon sa kanyang isip at ipinikit ang kanyang mga mata. Gusto niya na ring matulog. Pagod na din siya sa araw na yon. Kinaumagahan ay maaga ring nagising ang binata. Kinusot-kusot ni Paeng ang kanyang mga mata. Bigla siyang kinabahan nang nasa ibang lugar siya natutulog. Teka, nasan ako? Hindi niya na naituloy pa ang kanyang sasabihin nang maalala niya na nakituloy lang pala siya sa bahay nila Loida. Walang ano-ano'y narinig niya ang boses nito. Sa'yo, nagsasalita ka habang tulog? Hindi. Ano lang, nabigla lang ako. Sige. Sabi mo yan eh. Magandang umaga sa'yo. Magandang umaga rin, Loida. Sa unang pagkakataon, ay biglang bumilis ang tibok ng puso ni Paeng. Simpleng pagbati lang yon galing kay Loida, pero iba ang epekto sa kanya. Ano ka? Natuod ka yata riyan. Ha? Hindi. Wala to. Kung ganun, mag-ayos ka na. Aalis ka na, di ba? Ihahatid kita sa labas. May kung anong biglang bumagsak sa loob ng binata pagkarinig niya sa mga kataga ni Loida. Ngumiti ito ng mapait saka bumangon. Sige. Maghahanda na ako. Ilang minuto din siyang natapos sa pagbibihis. Iniwan siyang mag-isa ni Loida sa kwarto at dahil medyo gutom na ang binata, ay kumuha siya ng pagkain sa loob ng bag nito. Nahihiya siyang makikain kung paaalisin lang naman siya ng dalaga. Nang matapos ay naglakad na siya palabas ng kwarto. Nadaanan nito ang malaking estatwa ng ahas. Makintab ang itim na balat nito. Naramdaman niya ulit ang pagsama ng kanyang pakiramdam. Katulad ng kahapon, bumuga siya ng hangin at nagsimulang maglakad ulit, pababa sa unang palapag. Doon, nakita niya sila Loida at Kaisko na kumakain ng agahan. Napansin naman siya ng matanda. Tutoy, kumain ka na muna bago ka umalis. Ha? Ayos lang po. Maraming salamat. Busog pa naman po ako, Tatang. Busog ka? Ibig sabihin ay kumain ka? Po, may baon po ako sa bag ko eh. Aalis din naman po ako kagad. Ganun ba? O sige, kung ganyan naman pala aalis ka kagad, hintayin mo na lamang si Loida. Opo, maraming salamat po, Tatang. Sinikap ni Paeng na sumagot ng maayos sa matanda. Hindi pa rin siya makapaniwalang iba ang aura nito. Medyo nakakatakot din ang kanyang figura. Pumunta muna siya sa may bangko at doon umupo. May kinuha siyang notebook at binuksan yon. Sinimulan niyang siyasatin ang nilalaman noon. Kailangan niyang bumalik sa daan kung saan huli niyang nakita ang matatayog na puno. Yun ang dahilan kung bakit nagawa niyang baliktarin ang kanyang damit. Gumawa siya ng sketch sa posibleng maging daan kapag nakalabas na siya ng lugar. Maya-maya pa, nakarinig siya ng yabag papunta sa kanya. Nang tumingala siya, ay nakita niya si Loida. Anong ginagawa mo? Gumagawa lang ako ng sketch para makapunta sa kampo. Ano ka mo? Sketch? Oo, ang sketch. Ito yung guhit na posibleng dadaanan ko. Naglagay din ako ng mga palatandaan kung sakali man na tagumpay ang magiging operasyon namin. Makakabalik din kami ng maayos. Sige. Tapos ka na ba riyan? Tara na. Tumango lang si Paeng bilang pagsang-ayon. Paglabas nila, sumikat na ang araw at maraming tao na ang nasa labas. May nagwawalis, may mga batang naglalaro, at ang iba'y nagkukumpulan
habang nakatingin sa kanila. Nauuna pa rin si Loida. Sumunod naman ang binata. Heto na naman ang masamang kutob ng binata. Para bang may nakatitig sa kanya. Loida, ano bang pangalan ng lugar nyo? Casa Acosta. Yan ang pangalan ng lugar na ito. Casa Acosta? Ilang minuto lang ang lumipas at nakarating sila sa pasukan ng lugar. Umatras ng konti si Loida at nagbigay ng bilin sa binata bago lumabas sa tarangkahan. Sundan mo lang ang daan na to, Paeng. May makikita kang sapa. Tawirin mo yon. Pagkatapos, lumiko ka pa kaliwa. Makikita mo mga punong matatayog. Mag-ingat ka sa paglalakbay mo. Maraming salamat, Loida. May sasabihin ka pa ba? Dahil aalis na rin naman si Paeng, kaya buong lakas loob na siyang nagtanong. Bakit parang gusto mo na akong paalisin? Kahit kagabi pa lang. Gusto lang kitang iligtas, Paeng. Iligtas? Iligtas saan? Wala. Sige na, umalis ka na. Salamat, Paeng. Paalam. Ngumiti lang ng pilit ang binata at nagsimulang maglakad, gaya ng bili ng dalaga. Mabigat man sa kalooban niya, kailangan niya nang umalis. Lumingon sa huling pagkakataon si Paeng, ngunit wala na roon ang dalaga. Tuluyang nalugmok ang binata. Bumuga siya ng hangin. Grabe! Kahit papano nasaktan ako dun Ay nako, sayang. Type ko pa naman siya. Nagpatuloy na siya sa paglalakad. Matataas ang mga talahib sa daang tinatahak niya. Kinuha niya ang kanyang itak at nagsimulang pinagtatabas ang mga talahib. Ilang minuto rin ang kanyang paglalakad nang may marinig siyang rumaragas ang tubig sa hindi kalayuan. Napupuno na rin siya ng pawis. Nakaramdam na rin siya ng uhaw. Hindi siya nag-atubiling tinungo ang nasabing lugar. Sa wakas! Ay, malapit na ako sa ilog! Ang ginhawang nararamdaman ng binata ay napalitan ng kaba. May naririnig siyang sitsit sa hindi kalayuan. Tumigil pansamantala ang binata. Sino yan? May tao ba riyan? Magpakita ka! Sumagot ka! Mas lumakas ang sitsit. Pakiwari niya ay parami ng parami ang mga sumisitsit sa kanya. Agad na tumakbo ng mabilis si Paeng papunta sa ilog. Ni hindi na nga ito lumilingon at baka masakmal pa siya ng kung anumang ligaw na hayop ang kanyang naririnig. Sa kanyang pagtakbo ay dumaan muna siya sa mga nagtataasang mga talahib. Walang ano-ano'y may humablot sa kanyang braso at pumasok siya roon. Anak ng... Huwag ka maingay. Manahimik ka. Nanlaki ang mga mata ni Paeng nang makita niyang tinakpan ni Loida ang kanyang bibig upang hindi makagawa ng ingay. Dumagundong ang kabog sa kanyang dibdib dahil sa sobrang lapit lang nito. Pansin nitong panay ang tingin ng dalaga sa maliit na butas sa mayayabong na damuhan. Manahimik ka muna. Andiyan pa sila. Huwag kang maingay. Sumenya si Loida kay Paeng na manood muna sa siwang. Wala namang kakaiba sa paligid. Maya-maya pa, nakarinig siya ng parang tunog ng isang ahas. Mas lalo nanindig ang kanyang mga balahibo sa katawan nang magpakita ang isang kalahating tao at kalahating katawan ng ahas. Gumagapang ito sa lupa. Pasingot-singot din ito sa paligid. Inilalabas ang dila. Namuo kagad ang mga pawis sa noo ng binata nang makita yon. Gusto niya na kagad tumakbo nang makita ang ahas na yon. Manahimik ka lang. Ililigtas kita. Pagewang-gewang ang taong ahas sa mga sandaling yon. Hindi lubos akalain ng binata na makakakita siya ng ganoong nilalang. Lumukso sa kaba ang kanyang nararamdaman nang biglang lumapit ito sa pinagtataguan nila. Napahawak siya sa mga binti ng dalaga at pinikit ang kanyang mga mata. Ipinagdarasal nitong hindi sila maramdaman ng nilalang. Ilang beses siyang nagdasal gamit ang kanyang isip.
Ayaw pang mamatay ni Paing. Hindi pa siya nakakapag-asawa. Nararamdaman niya ng mga oras na yon na parang may sumusundot sa kanyang ulo. Mas kumapit pa siya lalo sa dalaga. Oy, Paeng! Ano ba? Wala na siya! Tila nabingi ang binata at wala siyang naririnig na kahit na ano. Ang nararamdaman niya ay takot na baka lamunin siya ng ahas. Uy, ano ka ba, Paeng? Wala na yung ahas! Hoy! Bitiwan mo nga mga binti ko! Ha? Tila nagloading ang utak ng binata sa kanyang narinig. Idinilat nito ang kanyang mga mata ng dahan-dahan. May namumuong luha pa roon. Tumawa naman ng mahina si Loida sa kanyang nasaksihan. Hindi ko alam na matatakotin ka pala, Paeng. Ang bihira. Sino ba namang hindi matatakot doon? Bibitiwan mo pa ba ang binti ko? Ha? Nahiya si Paeng sa kanyang inasal dahil hanggang ngayon ay nakayakap pa rin ito sa binti ng dalaga. Tumikhim ito sa katumayo. Pinagpag ang sarili na napupuno ng mga dahon at putik. Ano ba kasi yun? Ano nangyari? At paano nandito ka? Nakita mo naman, di ba? Oo nga, pero hindi ko maintindihan eh. Halika, sumunod ka na lang sa akin. Nagsimulang maglakad si Loida sa masukal na kagubatan na sinundan din naman ng binata. Panay wasiwas gamit ang mga braso ni Paeng habang pinipilit daanan ang gubat na may makakapal na talahib. Pabihira. Ano ba itong mga daong to? Bakit ba tayo dumadaan dito, ha, Loida? Wala bang mas matinong daan? Ang arte mo, ha? O sige, bumalik ka. Naway magtagumpay kang makita ang dadaanan mo. Anong pinagsasasabi mo? Ang sabi ko, kapag dumaan ka ron sa pinanggalingan mo kanina, malalapa ka nang wala sa oras ng mga papapangis na hayop doon. Agad binilisan ng binata ang kanyang lakad at halos magpantay na sila ni Loida. Ilang hakbang din ang kanilang ginagawa hanggang sa nakita ng binata ang maliit na bahay na yari sa konkreto. Hindi ito umimik, bagkus hinayaan lang si Loida na manguna. Kailangan mo magtago. Kailangan mo makaligtas dito. Kailangan mo makaalis sa lugar na ito na hindi nagawa ng iba. Bakit? Ano bang meron sa lugar na ito? Binuksan ni Loida ang bahay at sinenyasan niya ang lalaki na pumasok. Agad namang sumunod ang binata. Nagpalinga-linga muna si Loida sa paligid bago isinara ang pinto. Maupo ka sa bangko. Kukuha lang ako ng maiinom. Halos pabagsak na umupo ang lalaki at sumandal sa simento. Tila naubos ang kanyang lakas sa pangyayaring yun. Ilang segundo lang ay nakabalik na ang dalagang may dala ng baso at pitsin. Ibinigay niya ang basong tubig kay Paeng. At malugod ding tinanggap yun ng binata, saka ininom. Nang matapos ay inilapag niya ang baso sa lamesa. Ano, Loida? Sabihin mo, ano yung nakita ko kanina? Taong ahas. Taong ahas yun, Paeng. Alam ko. I mean, Taga rito sila. Sa Casa Acosta. Nagulat ang binata sa kanyang narinig. Bigla itong lumayo kay Loida. kung ganun ay... Hindi. Mali ang iniisip mo. Isa akong tao. Sigurado ka? Kung isa ako sa kanila, matagal na sana kitang nilapa. Ano kasi? Maupo ka nga. Hindi mapakali si Paeng sa nalaman. Muli siyang umupo sa bangko at nakatingin lang kay Loida. Wala pa rin itong emosyon simula kanina. Bumuga ang babae ng hangin. Loida, paano kang napadpad dito? Inampun lang nila ako. Nakita ko ng aking ama rito sa kagubatan. Ni Kaisko? Ibig sabihin ba? Oo, isa rin siyang taong ahas. Ang leader ng mga taong ahas. Bumakas ang pagkagulat sa mukha ni Paeng. Hindi mo ba sinubukang tumakas? Malakas na napailing si Loida. Hindi pwede. Utang ko sa kanya ang...
Utang ko sa kanya ang buhay ko. Inalagaan at kinupkup nila ako na para bang tunay na kapamilya. Pero, umiling ulit si Loida. May kinuha siya sa kanyang bulsa para itong isang bato na kulay pula. Ibinigay niya yon sa binata. Ito ay tinatawag na karbungko. Nahanap ko to nung naligaw ako sa kuweba malapit dito. Pangontra yan sa mga taong ahas o di kaya sa mga ahas mismo. Teka, Loida. Bakit may binibigay sa akin to? Gaya ng sinabi ko, gusto kong makaalis ka. Hindi ko yung nagawa sa dating tayo rito. Masyado kasi akong takot sa ama ko noon. Pero ngayon, ito lang ang kahilingan ko. Ang maging ligtas ka. Hindi alam ng binata ang kanyang mararamdaman ng sandaling yon. Ibinali niya ang kanyang tingin sa karbungko. Ang katingkaran ng pula sa batoy parang inaakit ang binata. Tumikhim naman si Loida. Kahit ano mangyari, ay huwag mong tatanggalin yan sa katawan mo. Lagi mong ilagay sa bulsa yan. Nagkakaintindihan ba tayo, Paeng? Ano bang magagawa ng bagay nito? Hindi ka nila matutunton o maaamoy. Imposible. Ang mga ahas ay eksperto sa pagtunto ng temperatura ng katawan ng isang tao. Sa mundo ng kababalaghan, totoo yun. Totoo ang aswang, Paeng. Totoo may pananggalang. Kaya maniwala ka na nga lang sa akin. Maniwala ka sa kakayahan ng karbungko. Hindi nakaimik ang binata sa narinig mula kay Loida. Maya-maya, tumayo ito at tinungo ang pintuan. Kailangan ko lang umalis. Baka hinahanap na ako ng ama ko at ng kanyang mga tauhan. Hindi ako pa pwedeng magtagal dito. Ano? Teka, paano ako? Huwag ka mag-alala. Ligtas ka rito. Hindi nila alam ang lugar na ito. Bibisitahin kita kapag nakatsyempo ko. Sige, mag-iingat ka, Paeng. Mag-iingat ka rin, Loida. Sa pagbukas ni Loida sa pintuan, ay nagsalita si Paeng. Loida! Bakit, Paeng? Maraming salamat ha. Hayaan mo. Tutulungan kitang... Tulungan mo ang sarili mo makaligtas. Kahit dito na lang ako. Babalikan kita, Paeng, sa mga susunod na araw. Agad na umalis si Loida habang ang binata napamaang na lamang. Matapos ng paghihiwalay ni Paeng at Loida ng landas, buryong-buryo naman si Paeng sa bahay na yon. Wala siyang magawang kahit na anong bagay. Gabi na yon at gusto niyang malaman kung ano pang mga sekreto ang nakaratay sa lugar ng Casa Acosta. Dala ang karbungko ay lumabas siya. Mabuti na lang at bilog ang buwan. Ang liwanag nito ang nagsisilbing gabay sa kanya papunta sa lugar na yon. Maingat siyang nagmasid nang makarating siya sa may damuhan malapit sa mga bahay-bahay. Medyo tahimik na ang lugar at iilan na lang ang nasa labas. Isang sorpresa sa akin ang malamang puro aswang din palang nandito sa lugar na to. Umiling siya pagkatapos niyang sabihin yon. Maya-maya pa, may lalaking lumabas sa isang bahay na yon at daladala ang isang patay na kuneho. Ihira, ano kayang gagawin niya dun? Agad na bumuka ang bibig ng lalaki at mas lumawak yon na siyang nagpasinghap kay Paeng. Nanindig ang kanyang balahibo sa kanyang katawan nang marinig nito ang pagtunog ng mga buto sa bibig ng lalaki habang tumutulo ang ibang dugo ng kuneho. Nilamurak pa yun ng lalaki. Hindi makapaniwala ang binata sa kanyang nakita. Nang matapos kumain ng lalaki, ay pinunasan nito ang kanyang bibig saka pumasok sa bahay niya. Napaupo sa gulat ang binata. Anong klaseng nilalang yun? Rumal-dumal ang ginagawa niya. Hindi pa nakontento ang binata. Lumabas siya sa mga damuhan at dumaan sa likod ng kabahayan. Sinikap niyang hindi siya makita ng mga taong ahas. Pigil hiningang naglalakad siya papunta sa bahay ni Loida. Kailangan ko makakuha ng sagot. Hindi pwede to. Nagpatuloy pa rin sa paglalakad ang binata. Tagaktak ang pawis nito't malalalim ang paghinga. Ilang minuto rin ang lumipas
ay nagpunta siya sa likuran ng bahay ni Loida. At dahil mataas ang bahay, kumuha siya ng mga maliliit na bato. Inasinta niya ang unang bato sa bintana. Loida! Loida! Walang sumagot. Dumagundong ang kaba ng binata na baka may makakita sa kanya. Ibinato niya ulit ang pangalawang bato sa bintana. Loida! Loida, ako to! Si Paing! Nakarinig si Paing na may gumagalaw sa bintana ng dalaga. Nakakita rin siya ng bulto ng anino. Walang ano-ano'y dumungaw ang ulo ni Loida. Bakit ka nandito? Bumaba ka, dalian mo! Naghintay ng ilang segundo si Paeng na makababa ang dalaga mula sa kanyang kwarto. Ilang saglit pa, dumating din ito. Ano ka ba? Anong pumasok sa kokote mo at lumusong ka na mag-isa dito? Hinahanap ka nila rito. Ha? Paanong hinahanap? Hindi sila nagtagumpay sa pagpatay sa'yo. Natatandaan mo ba? Ang alam nila, nakatakas ka kung kaya't gagawa sila ng paraan para tugising ka. Nanlaki ang mga mata ni Paeng dahil sa kanyang narinig. Umuwang ang kanyang bibig. Teka, anong gagawin ko ngayon? Ang kulit mo rin kasi. Tara, ihatid na kita. Wag! May nakita ko! Ano? Kinuwento ng binata ang ginawa niyang obserbasyon sa damuhan kanina. Nagkakabulol-bulol pa ito sa kaba dahil baka may biglang sumulpot sa tabi nila. Kahit medyo kampante ang binata, sa tangan niyang karbungko, kailangan pa rin maging alerto ang binata. Sabi mo nakita mo yung lalaki na nilamon ng buo ang kuneho? Oo, tama ka. Nakakadiri. Baka sa pagod lang yan. Halika. Ihatid na kita papunta sa isang bahay. Hinawakan ni Loida ang kamay ni Paeng at hinila ang binata ng dahan-dahan papunta sa madilim na sulok. Pinipilit nilang dumaan sa likod ng kabahayan dahil yun lang ang tanging paraan para makalabas ang binata. Pigil hiningang naglalakad ang dalawa. Ilang minuto rin ang kanilang pagtitiis at salamat sa Diyos ay walang nakapansin sa kanila. Agad na itinulak ng babae ang binata. Saka sinenyas ang bumalik na sa bahay. Tatalikod na sana ang binata nang may magsalita kay Loida sa hindi kalayuan. Yun ay walang iba kundi ang ama niyang si Kaisko. Anong ginagawa mo rito, anak? Nagpapahangin lang po. Kayo po. Pareho lang tayo. At saka, nagmamasid-masid na rin. Ano pong ibig niyong sabihin, Ama? Biglang nakaramdam ng kaba ang binata sa kanyang narinig. Kinutuban siya bigla sa maaaring sabihin ni Kaisko. Pakiramdam ko may nakapunta rito na hindi dapat. Dahil doon ay maingat na humakbang ang binata ng dahan-dahan. Sinisikat niyang wag matamaan ang mga sanga. Kung hindi ay baka tutunog yun ng malakas. Ayaw niyang magpahuli. Hindi niya pa kayang mamatay. Anak nang, mamamatay ako nito nang wala sa oras. Nang medyo malayo na siya sa damuhan, ay nagsimula itong tumakbo na hindi lumilingon. Ahala na kung magkanda sugat-sugat siya, basta ang importante ay makaalis siya sa lugar na yon. Ilang minuto rin ang itinagal ng kanyang pagtakbo hanggang sa makarating siya sa maliit na bahay. Agad niyang kinandado ang kanyang pinto at hingal na hingal. Muntik na talaga ako dun. Pabagsak siyang nakaupo sa sahig. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Gusto niyang makatakas na. Hindi ko talaga alam ang gagawin pero bahala na. Nakagawa na ako ng pangako. Tutuparin ko yun. Tumayo ang binata at nagsimulang magbihis. Umabot din ng 12 minuto ang kanyang pagliligpit. Teka, kailangan ko na yata munang matulog para makabawi ako ng lakas. Nang makasampa sa kama, ay hindi pa rin maalis-alis sa isip ng binata ang mga nangyari sa kanya. Bahala na nga. Makatulog na lang muna. Ilang araw ang lumipas, mas naging abala si Paeng sa kanyang plano na pagtakas. Kung sakaling huhupa na ang paghahanap sa kanya,
ng mga taong ahas. Paminsan-minsan ding bumibisita si Loida sa kanya at hinahatiran din ang binata ng pagkain. Mas lalong nagkakalapit ang dalawa at marami ding natutunan si Loida sa lalaki. Isang gabi, patulog na sana ang binata nang makarinig siya ng sunod-sunod na katok sa pinto. Paeng! Paeng, ako to! Buksan mo ang pinto! Dali-daling tinungo ng binata ang pinto at tumambad sa kanya ang umiiyak na babae. Agad siyang niyakap ni Loida. Hindi makagalaw ang lalaki sa ginawa ng dalaga. Nang matauhan ay isinara ng dalaga ang pinto. Sana ko sa isang taong ahas! Ano? Anong ibig mo sabihin? Narinig ko magkausap ang aking ama at ang kanang kamay niyang si Ignacio. Gusto niyang ipakasal ako sa kanya pagkatapos ko maging alay. Teka, sandali. Anong alay? Pinaupo ni Paeng ang umiiyak na si Loida. Hindi ko sinabi sa noon na darating ang araw na magiging alay din ako. Kaya gusto kong umalis dito. Kasi ipapasa sa akin mula kay ama ang itim na perlas. Kapag nanatili ako dito na matagal, ipapalunok yun sa akin para maging isang ganap na taong ahas din ako. Ano sinabi mo? Natatakot ako, Paeng. Sa totoo lang, naalala mo ba yung mga dating dayo na hindi nakaligtas? Bakit? Anong meron sa kanila? Sinabihan ko rin silang iligtas ako. Ang kaso, Kaso ano? nalaman din yun ng ama ko. Pinatay sila ng ama ko isa-isa. Hindi makapaniwala si Paeng sa kanyang narinig. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang binata. Niyakap niyang mahigpit ang dalaga. Hindi kita iiwan, Loida. Hindi kita pababayaan. Ililigtas kita. Ilalayo kita sa lugar na ito. Talaga? Pangako mo yan sa akin, Paeng. Ipangako mo. Pangako, Loida. Kumalas sa pagkakayakap ang dalawa. Tumahimik sila bigla. Dahil sa hiya, ay tumalikod pareho ang dalawa. Pinaypay ni Loida ang kanyang sarili gamit ang mga kamay, habang si Paeng naman ay sunod-sunod na pinupukpok ang kanyang noo. Kapwa sila natawa nang mapansing halata ang ginawa nilang pag-iwas. Nang humupa na ang tensyon, ay naging seryoso ang muka ng binata. Lumingon ito kay Loida. Ano magiging plano mo ngayon, Loida? Bukas ng gabi, pupunta ako rito. Mag-ayos ka na, mag-impake ka. Pumunta ka sa kuwebang sinabi ko sa'yo. Pero hindi ko alam kung... O ito, dibuho. May ibinigay na tinuping papel ang dalaga sa binata. Tinanggap naman yun ni Paeng at binuksan. Tumaas ang kanyang kilay pagkakitang napakalinis ng guwit nito mula sa bahay papunta sa mismong kuweba. Huwag mo na ako tanungin kung paano ko nagawa yan. Pansin ko mahilig ka gumuwit sa iyong kwaderno. Ginaya ko lang yun. Pasensya ka na kung hindi organisado. Hindi. Napakalinis nga ng gawa mo eh. Maraming salamat, Paeng. Tunay ang ngiti ng dalaga kay Paeng. Bumilis tuloy bigla ang puso ng binata. Sa maikling pagkakataon lang mula noong una silang magkita, ay nahulog na kagad ang lalaki kay Loida. Kahit minsan ay sinusungitan siya nito, ay hindi niya yon pinansin. Maya-maya pa, nagsalita na si Paeng. Loida, Ano yun? handa na sanang umalis ang babae nang tawagin siya nito. Pwede bang dumito ka muna? Pero, Alam ko may sama ka ng loob sa ama mo. Poprotektahan kita. Yan ang pangako ko sa'yo. Loida, may sasabihin lang ako. Isinara ulit ni Loida ang pintuan. Nakatayo lang din siya malapit doon. Loida, mahal kita. Agad na yumuko ang binata pagkatapos niyang umamin. Hindi niya kayang tignan ang blankong ekspresyon ng babae kung sakali mang marereject siya nito. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga yabag papalapit sa kanya.
hanggang sa tumapat ang mga paa ng dalaga malapit kay Paeng. Bakit ka nakayuko? Ano kasi? Ganyan ba ang dapat gawin? Kung mahal ko rin ang taong nagsabing mahal niya ako? Ha? Tumingala ang binata. Nakita niyang ngumiti ang babae. Hinaplos ni Loida ang buhok ni Paeng. Ang sabi ko, mahal din kita. Hindi mo ba pansing sinusungitan kita? Ganun ako kapag mahal ko ang tao. Ha? Ikaw talaga? Oh, ngayon nasabi ko na, wag bibilog ang ulo mo ha. At wag mo akong sasaktan. Hindi mangyayari yun, Loida. Napuno ng tawanan ang gabing yun. Mas piniling umuwi ni Loida sa Casa Acosta upang hindi malaman ng mga taga roon na may balak sila ni Paeng. Kinakabahan ang binata na baka makita ng mga taga roon ang babae. Pero ang sabi naman ni Loida ay ayos lang daw sa kanila ang gumala sa gabi. Kinaumagahan, magaan ang gising ni Paeng at nagsimula na siyang mag-impake. Napangisi siya nang maalala ang nangyari kagabi. Para siyang sasabog sa saya nang umamin din si Loida sa kanyang nararamdaman. Gusto niyang pagdating ng kanyang nobya ay agaran silang aalis. Habang nag-iimpake ang lalaki, ay may katok siyang narinig. Sandali lang! Mas lalong lumakas ang mga sumunod na katok. Biglang nakaramdam ng kaba si Paeng. Hindi ugaling kumatok ni Loida ng ganong kalakas. May kinuha siyang punyal sa kanyang bag. Ginawa niya yon bilang pananggalang sa mga taong ahas. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto. Sino yan? Wala siyang nakuwang sagot mula sa labas. Nang pihitin niya ang seradura ng pinto, ay bumukas yun kagad at inatake ang binata sa pamamagitan ng pagsakal gamit ang buntot. Isang hindi kilalang taong ahas ang sumalubong sa kanya. Pinulupot pa ng taong ahas na yon ang buntot nito sa kanyang leeg. Sino ka? Sino ka? Aba. Ikaw pala tong taong mortal na sinasabi sa akin ni Pinuno. Ako si Ignacio, ang magiging asawa ng nobya mo. Itinaas ni Ignacio ang kanyang buntot habang sakal-sakal pa rin si Paeng. Wala sa binata ang karbungko kung kaya'y napasok siya ng kaaway. Hindi ko sa'yo ibibigay si Loida! Demonyo ka! Nakapagsasalita ka pa pala. Gusto mo na bang mamatay? Lumabas bigla ang pangil ng kaaway. Dahan-dahan siyang lumapit kay Paeng upang lapain. Walang ano-ano'y biglang dumating si Loida. Tama na, Ignacio! Tama na! Nandito na pala ang aking prinsesa. Matagal din kitang hinahanap, pero hindi kita makita-kita. Anong gagawin mo dito? Ililigtas mo siya? Ano naman ang magagawa mo? Pakawalan mo si Paeng! Gusto mo akong pakasalan, hindi ba? Oo naman, mahal kong prinsesa. Tinatapon ko lang sa basura magiging hadlang sa ating pag-iisang dibdib. Ayokong may humarang sa pagiging ganap mong taong ahas. Wag! Wag ka sumama sa kanya, Loida! Tumahimik ka! Hindi ka kinakausap ko! Estupido! Masumigpit ang pagkakasakal kay Paeng na halos mamula na ang buo nitong muka at halos hindi na makahinga. Lumapit si Loida kay Ignacio habang umiiyak. Parang awa mo na, Ignacio! Hayaan mo na si Paeng! Pero sa isang kondisyon. Kahit na ano gagawin ko! Magpapakasal ka sa akin at magkakaroon tayo ng anak. Halos mamutla sa gulat ang babae, pero para sa kanyang minamahal na si Paeng ay tumango ito. Oo, sige! Magpapakasal tayo! Gawin mo lahat ng gusto mo sa akin! Magaling! Narinig mo ba yon, Pinuno? Ikaw ang magiging witness sa pag-amin niyang ito. Biglang sumulpot si Kaisko na siyang ikinagulat naman ni Loida at Paeng.
Mabilis itong lumapit kay Loida at sinampal ang dalaga. Wala akong anak na tanga! Wala akong anak na nagbibigay sa akin ng sama ng loob! Ama, patawarin niyo po ako. Patatawarin lang kita kung mag-iisa kayo ni Ignacio, kung magiging isang ganap ka ng taong ahas. Biglang lumuhod ang babae sa matanda. Umiyak ito ng umiyak. Gagawin ko po ang gusto niyo. Palayain niyo lang po si Paeng. Sinenyasan na matanda si Ignacio na pakawalan sa sakal ang binata. Itinapon niya ang lalaki sa may semento kung kaya't natamaan ang likod nito. Malakas ang impact nun. Napaubo ng dugo si Paeng. Halos mawalan na rin ito ng ulirat. Inupad ko na ang pangako ko. Sana'y ikaw din, anak. Hindi nagsalita si Loida. Bagkus ay panay ang tingin niya kay Paeng. Puno ng awa ang kanyang mga mata sa nasaksihan. Gusto niya itong lapitan, ngunit bantay sarado siya ng dalawang taong ahas. Tara na, umalis na tayo. Maghahanda pa tayo sa magiging seremonya mamaya. Ignacio, dalhin mo na ang iyong magiging asawa. Siguraduhin mong hindi siya makakatakas. Sa po kayo, pinuno. Hinding-hindi makakawala sa paningin ko ang aking asawa. Hindi ba, Loida? Hinaplos-haplos pa ni Ignacio ang pisngi ni Loida. Nandidiri ang babae sa ginawa ng taong ahas. Nagsimula na silang umalis at naiwang nahihirapan si Paeng. Habang papalayo, ay itinaas lang ng binata ang kanyang kaliwang kamay. Nahihilo na siya sa pagkakataong yun. Loida! Loida, wag! Pagkatapos sambitin ng lalaki ang pangalan ng kanyang nobya, ay agad itong nawalan ng malay. Kinagabihan ay nagising si Paeng. Sobrang sakit ng nararamdaman niya sa kanyang katawan. Umupo siya at sinapo ang kanyang ulo at leeg. Napaigtad siya sa sakit nang mahawakan yon. Dahan-dahan siyang tumayo at saka pinuntahan ang kanyang bag. Kinuha nito ang karbungko na nasa bulsa. Hinanap ng binata ang kanyang punyal na nasa sahig. Umupo siya sa bangko at nagsimulang umiyak. Loida! Loida! Sobrang sakit ang kanyang nararamdaman sa pagkakataong yon. Hindi niya sukat akalaing mas malaking dagok pala ang kanyang kakaharapin. Di maaari ito. Kailangan ko siyang iligtas. Kahit na anong mangyari. Paika-ika man ay lumabas si Paeng sa bahay. May dala itong bag. Nasa bulsa naman ang kanyang punyal at ang karbungko. Gamit ang flashlight, ay naglalakad siya sa masukal na gubat. Sana ay hindi pa huli ang lahat. Alam niyang ambush ang kanyang gagawin sa pagkakataong yon. Wala na siyang pakialam kung ano ang mangyari. Ang gusto niya ay ang makaligtas ang babaeng pinakamamahal niya. Sapat na yon para sa kanya. Ilang minuto rin ang makalipas, ay naririnig na niya ang iba't ibang sigawan sa hindi kalayuan. Sigaw na para bang may ginagawa silang isang ritual. May mataas na damuhang nakaharang sa harap ng binata. Paghawi niya'y bumungad sa kanya ang nakataling si Loida. Papalibutan ng iba't ibang klaseng ahas ang babae. Sa hindi kalayuan ay ang kanyang amang prenting nakaupo paharap sa kanya. Nagsimulang tumunog ang tambol. May mga nagsasayawang mga kababaihan na may alagang ahas sa kanilang mga braso. May mga babae ring pilit inaabot ang katawan ni Loida na animoy gusto nilang kunin ang kaluluwa nito. Maya-maya pa, tumayo si Kaisko at lumapit sa anak nito. Nilibot niya ang kanyang tingin sa kanyang mga katribo. Ngayong gabi na to, sa ilalim ng bilog na buwan, ay ipagkakatiwala ko ang aking mana sa aking anak na si Loida. Ipapasa ko ang aking bertud upang maging isang tunay na taong ahas na si Loida. Biglang nagbago ang anyo ni Kaisko. Lumaki ang kanyang bibig at mga itim na mata. Iniluwa niya ang itim na animoy perlas na may kasamang laway. Narito ang ating kayamanan mula sa ating mga ninuno.
May bagong maisisilang na sanggol! May bagong mabibiyayaan ng lakas! Halos hindi mapakali si Paing ng mga sandaling yon. Kung hindi siya aaksyon agad-agad, ay magiging taong ahas ang kanyang nobya nang wala sa oras. Agad nitong kinalkal ang kanyang bag. May nakita siyang spear gun na dala-dala niya noon pa man. Gagamitin niya sana yon kung sakaling magkaroon ng emergency. Pero ngayon, mas seryoso na ang sitwasyon. Agad nitong kinuha ang baril at kinasa. Itinutok niya yon sa kamay ng matanda, saka bumuelo ng putok. Natamaan ang kamay ng matanda, dahilan para tumapon ang bertud sa may apoy at saka yon natupok. Nagkandaingay ang buong tribo. Nanlilisik ang mga kanilang mga mata, lalo na si Kaisko na biglang sumigaw at halos pumutok ang mga sugat sa noo. Sinong lapastangan ang gumawa nito? Harapin niyo sila rin! Bilisan niyo! Kung hindi lang nasa bulsa ni Paing ang karbungko, tsak nahanap na siya ng mga taong ahas. Ikinasa niya ulit ang baril at ipinutok yun ng sunod-sunod sa mga taong ahas. Agad na naging abo ito dahil sa pilak ang mga bala. Mas lalo nagkagulo ang lugar. Hindi nag-aksaya ng oras ang binata at binaril niya isa-isa ang mga taong ahas. Lumabas siya sa kanyang pinagtataguan at sinikap na tamaan ang mga taong ahas. Sumugod sila isa-isa. Sa tulong ng karbungko ay hindi nila malapitan si Paing. Bagkus ay mas bumilis ang binata sa pag-asinta sa mga kaaway. Itong bagay sa inyo! Mga demonyo kayong lahat! Baril lang siya ng baril sa mga papalapit na nilalang. Nang maubos ang mga bala nito, kinuha niya ang kanyang punyal. Isa-isa nitong pinagsasasaksak ang mga taong ahas. Para bang nabigyan siya ng kakaibang lakas na talunin ang mga ito. Kakaunti na lang ang mga taong ahas. Nang walang ano-ano'y, nagsalita si Kaisko. Ikaw na naman! Patay ka na, hindi ba? Ako mamamatay? Ha! Baka nagkakamali ka! Ang mga alagad mo, ang pinatay ko! Nagnitngit sa galit ang matanda at ikinumpas niya ang kanyang kamay upang atakihin ng mga natitirang aswang ang binata. Naghanda naman si Paing gamit ang isang punyal lamang. Hingal na ang binata, ngunit wala sa bokabularyo niya ang sumuko. Sumugod ang binata sa rumaragasang mga kaaway. Todo wasiwas lang ito o hindi kaya ay pinuputulan nito ng ulo ang mga taong ahas. Nakita ng binata na kinukuha si Loida nila Ignacio at Kaisko sa gitna ng pakikipaglaban. Hindi maaari! Si Loida! Kailangan ko siyang tulungan! Sa akin pa rin ang huling halakhak! Mortal! Mas tumindi ang galit ng binata. Tinapos niya kagad ang mga natitirang mga taong ahas. Punong-puno na ng dugo ang damit ng binata. Kailangan ko sila sundan kagad! Sa panghuling kalaban ay agad na tumalon ang binata at itinarak ang punyal sa ulo na nito. Saka siya naging abo. Naglanding ito sa lupa. Agad-agad nitong sinundan sila Ignacio at Kaisko. Dumaan siya sa masukal na gubat. Tumakbo siya ng kay bilis. Ilang minuto lang ay nakarating na ang binata sa kuweba. Hindi niya sukat akalaing may taglay din palang kapangyarihan ng karbungko. Para na din palang isang anting-anting ang bagay na yon. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng kuweba. Napakatahimik, ngunit mapanganib. Lakad lang siya ng lakad hanggang sa mapadpad siya sa isang malapad na patag. Doon ay nakita niyang nakatali ang walang buhay na si Loida. Sa likuran naman ng dalaga ay nakaupo lang ang dalawang taong ahas. Kung minamalas ka nga naman, oo. Buhay ka pa palang damuho ka. Kahit sinakal na kita, hindi ka pa ba nadadala? Pakawalan mo si Loida ngayon din! Tumaas ang kilay ng taong ahas dahil sa narinig, kung kaya'y tumawa rin ito ng malakas. Sinong uto-uto maniniwala sa'yo? Hunghang!
Agad na umatake si Ignacio kay Paeng gamit ang kamao nito. Nasalag naman yun kagad ni Paeng na siyang ipinagtaka ng lalaking ahas. Imposible! Isa ka lamang tao! Sunod-sunod ang pinakawalang pag-atake ni Ignacio kay Paeng. Suntok ng malalakas si Ignacio at naiilagan yun ng binata. May nakita siyang bukas na bahagi sa tiyan ni Ignacio, kung kaya't hiniwa niya yon gamit ang punyal. Hindi naman napansin ni Ignacio na natamaan na pala siya. Magaling ka! Hindi ko inaasahan na meron ka rin palang lakas! Sinunggaban ulit ni Ignacio si Paeng gamit ang mga kamao nito. Nakailag ulit ang binata at sinuntok ang tiyan na may sugat. Buisit ka! O ano? Kaya mo pa ba? Kung tutusin, ay parang naglalaro lang si Paeng sa laban. Agad siyang tumakbo sa may gilid ng kuweba na siyang sinundan naman ni Ignacio. O ano? Tatakas ka! Hinding-hindi kita hahayaan! Sa pagtakbo ng binata, ay bigla siyang nagtumbling at sinipa ang likod ni Ignacio. Agad na bumagsak ang taong ahas. Ngumisi naman si Paeng. Hindi pa ba nagsisimulang humapdi ang sugat mo? Napatingin si Ignacio sa hiwa. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nasaksiyan. Nagsimulang kumirot ang sugat ni Ignacio. Unti-unti itong bumula. Pero hindi yun naging hadlang upang hindi niya kalabanin si Paeng. Hayop ka! Anong ginawa mo sa katawan ko? Kumibit balikat lang si Paeng at iwinasiwas ulit ang punyal na siyang nagpasugat ulit sa magkabila ang braso at buntot ng taong ahas. Napabagsak si Ignacio sa lupa. Umupo si Paeng malapit sa kanya. Sabihin mo na ang huling habilin mo. Walang iya ka! Anong ginawa mo sa akin? Hindi na tinapos pa ni Paeng ang sasabihin ni Ignacio. Agad niyang tinarak ang dala niyang punyal sa ulo ni Ignacio na tumagos sa baba nito. Ang taong ahas ay agad-agad na naging abo. Tumingin lang ang binata sa nagsisili parang abo hanggang sa makarinig siya ng isang palakpak. Magaling, magaling! Tatang, Huwag mo ko matatang-tatang! mahal ko po ang anak niyo. Mahal! Hindi kayo pwede! Sa amin ang babaeng yon! Sa akin lang si Loida! Tumawa ng malakas ang matanda pagkatapos nitong sabihin ang mga katagang yon. Nagsimula siyang maglakad papunta sa kinaroroonan ng binata. Lumunok ng laway si Paeng. O ano, binata? Kinakabahan ka na kagad kahit may anting-anting ka! Ano? Paano niyong nalaman? Masusunog kami kapag natamaan kami ng ganyan. Karbong ko yan, tama ba? Tumungo ang binata sa tanong ng matanda. Tumigil ito sa paglalakad at pinakatitigan siyang mabuti. Ama ho kayo. Ibinigay ito ni Loida sa akin bilang pananggalang. Kaya alam mo nang hindi siya tulad namin. Pero kahit na anong mangyari, ay hindi ko siya ibibigay sa'yo! Parang demonyo kung makatawa si Kaisko at nagsimula itong magbagong anyo. Naging isang tunay na malaking ahas ang matanda. Naalala bigla ni Paeng noon sa bahay ng dalawa ang patungkol sa painting at tribulto na puro ahas ang laman. Agad na umatras ang binata at pumosisyon kagad para sa pakikipaglaban. Agad na sumugod ang nag-anyong ahas na si Kaisko. Agad namang nakailag ang binata at walang pakundangang tinusok ang buntot ng ahas gamit ang punyal nito. Sumigaw si Kaisko nang dahil sa sakit at inihampas ang katawan ni Paeng. Tumilapon ito sa pader at bumagsak sa putik. Anak ng teteng, palagi na lang akong tumitilapon ah. Wala bang katapusang pakikipagdigma ito? Akala mo ay mauutakan mo ko?
ikaw ang mauunang mamamatay dito. At kapag nangyari yon, ay kakainin ko ang katawan mo! Tinitigan ni Paeng ang taong ahas. Ngunit alam niya sa sarili niya na nandidiri siya rito. Kaya't napadura siya. Hoy! Taong ahas! Baka akala mo masarap ako! Maalat ako! Wala akong pakialam! Mamatay ka na! Agad na bumulusok papunta sa kinaroroonan ni Paeng ang matandang taong ahas. Nailagan yun ni Paeng. Sumunod na hahampas sana sa kanya ang buntot ng matanda, subalit nailagan niya yon. Tumalon siya ng pagkataas-taas. Nang maglanding siya sa lupa, ay hingal na hingal siya. Walang ano-ano, ay nakarinig siya ng pamilyar na boses sa kanyang likuran. Napalingon si Paeng. Nagising na ang kanyang nobya. Diyan ka lang, Loida! Tatapusin ko ng labang to! Wag! Wag, Paeng! Ama ko pa rin siya! Halos patayin ka na niya, Loida! Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Nagmamakaawa ko sa iyo, Paeng! Malakas na tumawa si Kaisko dahil sa kanyang narinig. O paano ba yan, Paeng? Ako pa rin ang pipiliin ng anak ko. Sampid ka lang dito. Kaya kung ako sa'yo, lumayas ka na. Huwag ka na magpapakita rito. At baka gawin pa kitang pagkain. Hindi! Isasama ko si Loida! Ililigtas ko siya sa impyernong lugar na ito! Ang tigas din talaga ng bungo mo. Tignan na lang natin kung makakatagal ka pa. Sumugod ulit si Kaisko. Mabilis siyang umatake sa kinaroroonan ng binata. Gamit ang natitirang lakas ng binata, ay lumundag siya ng pagkataas-taas. Nag-backflip siya sa ere at hinugot ang pangalawang punyal sa kanyang binti. Yun ang panghuli niyang alas. Agad niyang itinarak sa ulo ng taong ahas ang kanyang punyal. Kung kaya napasigaw si Kaisko, pagbagsak nito sa lupa, ay nangisay ito na parang isang bulate. Hindi! Paglanding ni Paeng, ay tumakbo agad siya at kinuha ang karbungko sa bulsa nito. Salamat sa pagpapalaki mo kay Loida. Isinubo ni Paeng ang karbungko kay Kaisko. Agad namang sumigaw ang matanda at halos naitirik ang kanyang mga mata, saka siya naging abo. Pinanood ni Paeng kung paano lumipad ang mga abo nito hanggang sa naglahong parang bula. Salamat. Tapos na. Tapos na ang kasaysayan ng mga taong ahas. Paeng! Agad dinaluhan ni Paeng ang kanyang nobyang nakatali pa rin. Tinanggal niya ang lubid sa magkabilaang kamay ng dalaga. Biglang umiyak si Loida at niyakap ang lalaki. Salamat! Salamat at ligtas ka, Paeng! Para sa iyo, mahal ko. Maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin ng lakas. Ay na, Paeng! Lumabas na tayo rito! Sige, bubuhati na kita. Paika-ikang lumabas si Paeng sa kuweba habang karga-karga si Loida. Hindi niya sukat akalaing maliligtas siya sa pugad ng mga taong ahas. At mas hindi niya inaasahang may tutulong sa kanya na katulad niya ring isang tao. Mag-uumaga na sa labas. Humahampas ang malamig na simoy ng hangin sa kanilang mga balat. Paeng! Oo, Loida. Kahit hindi mo sabihin, ay aalis na talaga tayo rito. Ibaba mo na ako. Kaya ko na maglakad. Ibinaba ni Paeng ang kanyang nobya. Tinulungan ni Loida ang binata na maisaklay ang braso nito sa kanyang balikat. Akmang aangal pa sana ang lalaki nang sinamaan siya ng tingin ni Loida. Huwag ka nang makulit. Hihirit ka pa eh. Paika-ika ka lang ha. Sige na. Salamat, mahal ko. Dinaanan nila ang lugar kung saan gagawin sana ang ritual. Maraming nakahandusay na mga bangkay. Tinungo ng dalawa ang naiwang bag sa may damuhan. Ako na magdadala nito.
Alalayan mo na lamang ako. Ano pa nga bang gagawin ko? Ang sungit mo talaga. Ray, tama na. Huwag mo na akong kurutin. Masakit na nga ang katawan ko eh. Ikaw kasi. Napuno ng tawanan ng dalawa ang lugar na yon habang papaalis ng Casa Acosta. Sa wakas ay nakalaya rin sila sa mga taong ahas. Ilang oras din naglalakad ang dalawa at pahinto-hinto upang magpahinga. Ilang minuto lang ang nakaraan. Natuntun din ng dalawa ang ilog kung saan maaari na nilang mahanap ang matatayog na puno. Walang ano-ano'y nakarinig ang dalawa ng kaluskos mula sa bag ni Paeng. Tunog yun mula sa walkie-talkie. Boses yun ni Bart. Boss! Boss, naririnig mo ba ako? Boss, do you copy? Boss, naririnig mo ba ako? Over! Halos hindi makagalaw si Paeng dahil sa sakit ng katawan, kung kaya sinenyasan niya si Loida. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga. Ano ako? Hindi ako marunong gumamit ng walkie. Anong walkie sinasabi mo? Walkie-talkie! Naitirik ni Loida ang mga mata niya. Ewan ko sa'yo. Mapang-asar ka. Sige na Loida, kunin mo na. Tuturuan kita. Boss! Boss, nandiyan ka ba? Boss! Kinuha ni Loida ang walkie-talkie at tumingin kay Paeng. Pindutin mo lang yung pulang bilog, tapos magsalita ka. Sumunod naman ang dalaga sa sinabi ng binata. Hello? 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 Hello, sino to? Hello? Nobya ako ni Paeng. Pwede bang... Ano? May jowa na si Bossing? Talaga ba? Aray! Ang sakit mo naman sa tenga. Pwede mo huwag kang sumigaw? Napatawa ng malakas si Paeng sa inasal ng dalaga habang hawak-hawak ang walkie-talkie. Bart! Bart! Boss! Boss Paeng! Ikaw ba yan, boss? Aray! Ang sakit mo nga sa tenga. Oo, ako nga. Magpadala kayo ng search and rescue dito. Sundin nyo lang ang sinabi ng girlfriend ko. Tila natameme naman si Loida sa sinabi ng kanyang nobyo. Itinuro pa nga siya nito at sinabi ang katagang girlfriend. Ngumiti ang binata sa kainosentihan ng babae. Hindi niya akalain na sa lahat ng hirap ng kanyang pinagdaanan sa tribo ng mga taong ahas, ay may maganda pa ring nangyari dahil nakilala niya roon ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Pagkatapos sabihin lahat ni Loida ang mga dapat gawin ni Bart, ay inilagay niya ang walkie-talkie sa bag. Tumabi ito kay Paeng. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin. Walang anuman yun, mahal ko. Gusto ko lang na makalaya ka rito sa impyernong hindi mo naman tahanan. Utang na loob ko sa iyo ang buhay ko, Paeng. Ganun ba? E di ibig sabihin may utang ka sa akin, ano? Kung ganun, pakasal na tayo. Sira ulo ka talaga. Huwag ka mag-alala. Papakasal naman talaga ako sa iyo eh. Magmula ngayon, sayong-sayo na ako. Parehong ngumiti ang dalawa dahil sa salitang kasal. Napasandal ang dalaga sa balikat ng binata. Hinihintay ang tulong mula sa kagrupo ng kanyang nobyo. Ilang minuto rin ang nakalipas ay sumigaw si Bart. Bossing! Bossing! Sa wakas, nakita ka rin namin! Laking pasasalamat ng dalawa na nakaligtas sila mula sa nakaambang panganib sa gubat na yon. Makakaalis na rin sina Paeng at Loida sa lugar na yon kung saan may mga nagkukubli palang mga hindi pangkaraniwang ahas sa paligid. Ngunit tapos na ang lahat ng yon. Nawakasan na ang kasaysayan ng mga taong ahas sa Casa Acosta.